Hanap mo ba ay masarap na merienda na pwedeng-pwede mong ipangnegosyo? Pwes, eto na ang sagot dyan. Dito, kokonti lang yung mga sangkap na kakailanganin natin at siguradong mabilis itong mabenta. Magandang araw, meron na naman akong kamote at ube kaya nga napaluto na naman ako ng halaya. At para sa recipe ng halaya ay ilalagay natin yan sa comment section. At sikreto para hindi malata ang ating butche, pagsasamahin natin ang glutinous rice flour at yung giniling na bigas or rice flour. So dito sa bowl ay nilagay ko na yung 500 grams ng glutinous rice flour at 250 grams ng ating rice flour. Naglagay na rin ako ng 1.5 munang tasa ng tubig at hahaluin lang po natin yan hanggang sa makaform tayo ng isang dough. Bali sa paggawa nga nito ay hindi natin bibigyan yung ating tubig. Una po, naglagay muna ako ng 1.5 tasa. At yung mga sumunod ay dahan-dahan nating ilalagay hanggang sa ma-achieve natin yung tamang consistency para dito sa ating ginagawang dough. Para ma-check natin kung okay na ba yung tubig na nailagay natin, pisilin po natin at kapag nagkaputol-putol po yan or nagkakrak-krak, ibig sabihin, kailangan pa po ng tubig. Bali, nakagamit ako ng 2 3/4 cups ng tubig pero syempre, depende po yan sa water absorption ng ginagamit natin ng mga glutinous rice flour. Minsan po kasi, merong matakaw talaga sa tubig. Pag okay na, ay bibilugin lamang po natin itong ating mga glutinous balls. Gagamit tayo ng panukat para pantay-pantay. Naglagay nga rin pala ako ng oil dun sa aking palad para hindi manikit. So pag nabilog na lahat, saka tayo ngayon maglagay ng filling. Ang ilalagay ko po rito ay etong halaya at kailangan po dahan-dahanin po natin para hindi po pumutok itong ating mga butchi. Pag gusto nyo nga pala ng may kulay yung ating dough, pwede pong paghiwalayin nyo muna, hatiin nyo muna yung inyong glutinous rice flour at yung pong food coloring na gagamitin nyo ay ihalo nyo na po sa tubig para mas madaling inid itong ating dough. Kasi kung lalagyan nyo po muna agad ng tubig tsaka nyo papatakan ng food coloring, ay mas mahirap pong ma-blend dito sa ating glutinous yung ating food color. Same lang rin yung ating gagawin pero ang gagamitin ko po rito na filling ay maglalagay ako ng ube halaya at lalagyan ko ng keso para mas lalong masarap. Kung wala po kayong halaya or ayaw nyong gumawa ng halaya, pwede naman pong kamote ang inyong gawin. Ilalaga nyo po yung kamote, then imamash nyo, lalagyan nyo ng konting condensed milk. Kapag munggo naman, lalaga natin hanggang sa lumambot yung munggo, tas kailangan po wala ng tubig yon, saka natin lalagyan ng condensed milk. Kailangan ma-achieve natin yung thick paste na consistency, parang ito pong halaya. Hindi tayo nag-add ng sugar dun sa ating dough dahil ang gagawin po natin ay papagulungin natin to sa brown sugar. Tsaka po natin ngayon piprituhin. Sa pagpiprito naman, sa mahinang apoy lang po para po dahan-dahang naluluto. Bawat batch nga po pala nito ay niluto ko ng 10 to 12 minutes sa mahinang apoy lang po. Hindi po natin uubrang lakasan talaga yung apoy dahil para pong karyoka, magpuputukan din po ito. At kung gusto nyo yung mas makapit talaga yung asukal, pwede pong basain nyo ng ganyan at tsaka nyo ngayon igulong sa asukal. So ito po, pwede nyong gawin ng mas maliit, mas flat, mas madami yung filling or pabilog. Huwag po kayong matakot na mag-explore at mag-experiment. Pwede naman pong idea lang po yung kunin nyo sa bawat recipes na napapanood nyo. At kung nagustuhan mo itong ating recipe, pakilagay naman kung anong palaman ng butchi ang paborito mo at lugar kung saan ka nanonood ngayon para alam natin kung saan nakakarating itong ating mga recipes. Paki-like and follow na rin itong ating page. I-share mo na rin ang video. Salamat!